Kita ala sa TV kay Satan ka Satan. Nah. Hey, fellas. Good to see you. All at once. You look really great as a horde. If you don't. So I just have to say it is true. There are people who At that time, merong mga kasamahan ako sa boarding house na aktibo rin sa mga student mobilization. At saka aktibo kami sa mga charitable works at programs. Kahit pa nasa estudyante kami, yung mga charitable program sa church, sumali kami. Okay. May isa din akong kaibigan na may charitable works doon sa Cebu. Punta kami sa mga lugar na makikita namin yung mga mahihirap. Tapos, aktibo kami sa mga student mobilization. Parang tingin ko yun na yun. Tapos nung narinig ko yung may mga ibang army sa itaas na sumusulong ng interes at kapakanan ng mga mamamayan, parang magaan sa dibdib ko. Yun, hindi ko ma-define kung anong kondisyon. The time na medyo lumakas yung aktivismo, parang nadala siguro sa mga anti-administration propaganda. Kilusan kami, interes ng mamamayan. Sinisilbihan namin, wala kaming sahod. Mamatay, thank you, para sa bayan. Paon nung tanin ninyo? Ha? Ito ay isang example sa household farm na may pagkain bawat pamilya. Ang unang-una, tumutulong kami sa mga magsasaka na ipataas yung kita nila. At saka, yun palagi ang iniisip namin at yun palagi ang programa namin. Yung mga walang lupa, hanap kami ng paraan na mabigyan ng lupa. Arang-arang din. Dinhi ang yung mga landlord kinausap namin para mabigyan ng hati-hati sa production ng sasaka in favor sa mga pobreng magsasaka. Ay, isang salad. Hindi naman ito lulutuin. Salad na ito.
i-mix diri butang ang kuan kanang kana maghimo tag sauce ba. Halimbawa kung yung hatian 1/3 sa may-ari, 2/3 sa magsasaka sa matas ng pamumuhay nila. Yung pinakamataas naming nagawa nung una na yung direct na pamimigay sa lupa. Nag-a-assert din kami ng isang gobyerno. Ayan, kasi nasa kamay ang... Malaking political achievement sa Kilusan at sa mga magsasaka. Pero nung time na nung bumalik, siyempre, alam mo naman yung clashes na una between armed group and the Armed Forces of the Philippines. And so nakuha ulit sa mayari, imigay ulit sa landlord. Dahil nasa kabila ako nung una. At malaking naitulong yun sa by purity of the intention. Damang-dama ko na walang plastikan. Ang ginagawa namin, totoo talaga para sa mga mahirap. Yun. Ay, 3 minutes, wala na. Basiyo day, basiyo. Parang Ternate Cavite. Ito lang, ito pa simple. Jadi yang harus tapos mix na mo planggana. Tapos nagbuhat ko gingon ani. Ma'am, ano nga ako tawag? Pero ang pamalakad nung una, siyempre, ang ginagawa namin ito dahil may mga injustices na nagawa. Ginawa din naming puhunan ito para paigtingin yung revolusyon, paigtingin yung pagkilo ng magsasaka laban sa gobyerno. Habang totoo naman na pure ang intensyon namin na kailangan iangat ang pamumuhay ng mga tao at magpatayo ng isang gobyerno na makatarungan para sa maraming mga mahihirap. So, nung pag-upo ko, ito ang pinaka-challenge namin. Paano namin maiahon sa kahirapan ang aming mga kababayan? Paano namin dadalhin itong munisipyong ito sa mataas na level at antas na pamumuhay? At pangatlo, paano namin nabigyan ng magandang kinabukasan ang aming mga kababayan? Pati yung mga pamilya, mga anak namin. Yun ang pinaka-challenge namin sa kaming mga leaders. Since then, 2007 sa pag-upo ko, ang focus ng governance ng Dumingag ay paano paangatin ang pamumuhay ng magsasaka. Paano namin ito ginagawa? Binubuo namin ang isang programa, comprehensive program of government. Pangalawa, kami mismo, mga leaders, ang nag-educate sa mga magsasaka sa programa at ang estratehiya paano labanan ang kahirapan. So yun ang ginawa namin, barangay-barangay, at saka hindi kami support, andun kami talaga at kami ang nag-educate sa mga tao. Pinamunuan namin yung isang kilusan laban sa kahirapan na hindi ibaril. Isang kilusan na kailangan maintindihan ng mga tao na nasa kanila yung solusyon. Ang unang campaign, pagtatanim. Unahin natin yung pagkain. Tapos, after ma-ensure yung pagkain,
through organic farming system, tatanim ng mga perennial crops para labanan ang kahirapan at magkaroon ng mas mataas na kita. So after ensuring food, tatanim ng mga perennial crops, halimbawa niyog, rubber, palkata trees, kakao, kape at iba pang mga crops na mag-ensure sa mas malaking kita sa mga magsasaka. Dahil kasabay, hindi integral part ng kahirapan yung gutom at sakit ng mga tao, sabay-sabay naming nilabanan ito. Siyempre, inuna namin yung pagkain para ma-address yung gutom at pagtatanim namin ng mga iba't ibang klase ng tanim at saka mga hayupan, no? Hayop, halimbawa karabaw, baka, kambing at manok. Kasabay nito, nahinto namin lahat ng illegal na forma ng sugal. On my first term, lahat ng illegal na forma ng sugal. Kahit pa piso-piso, galing sa bulsa ng mga mahihirap, mailabas pa dahil sa sugal. Yun ang pinaka-worst, pinaka-grabing sugal. Nakaubos sa pera at kinitaan ng mga magsasaka. Ito ang grabing nagkalulong sa kahirapan. Pinahinto ko yan lahat. Legal at illegal, pati lottery. Ito'y contrary sa programa namin. Iahon ang mahihirap sa kahirapan. So ito'y pinahinto namin. Pagpahinto ko sa loto, daming tawag sa akin galing sa itaas. Ang stand lang namin, ito'y opposite sa aming programa. Itong sugal, pinahinto namin ito. Legal at illegal. Namimigay ngayon ang PCSO ng ambulance. Hindi kami bibigyan. Hindi lang ito salita lang. Nakausap ko sila. Hindi talaga ako bibigyan dahil hindi ako sympathetic sa programa ng PCSO. So, bakit naman ako humingi ng ambulance? Sa tingin ko lang, ito'y gobyerno. Ito'y galing sa national government. So kung bibigyan ako ng ambulance, makatutulong sa amin. Pero kung hindi at kapalit nito ibalik ang loto, wala na. May stand. No to loto, walang sugal. Hindi man simpleng no to PCSO. No to sugal kami. Kung hindi man kami anti-PCSO, nagkataon lang na yung program government namin, labanan ng kahirapan, naging yung sugal. Bibili na lang kami. Strong ang aming stand against sugal. Ito'y makakasira sa pagpundar ng magandang kinabukasan ng mga magsasaka. Ang kampanya namin sa pag-develop sa lupa through organic farming system, paggawa ng sariling abono, paggawa ng sariling mga pesticides, paggawa ng sariling foliar fertilizer. May sarili kaming paaralan, farmer school, yung organic farmer school para doon mag-aaral yung aming mga magsasaka. Maliban sa sarili naming paaralan, may mga community organizers kami na nakadeploy sa bawat barangay para tutulong sa magsasaka. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Susimene, bilang isang administrator po dito sa Dumingag Institute of Sustainable Organic Agriculture. Ito yung farm namin dito sa Diswa. Yung part ito ng 13 hectares na minamanage namin dito sa Demo Farm sa Diswa. Ito yung mga palay namin. Yung palay namin ay tinaniman namin ng mga iba't ibang uri o iba't ibang klase ng mga palay. Yung goal natin dito na mag-produce tayo ng maraming mga
seeds, no, na organic seeds na rice para mayroon tayong source ng mga binhi para ipamigay natin doon sa ating mga farmers na nangailangan ng mga binhi, no, organic rice. Dito, parang pinapaigtingin natin ang paggawa ng organic feeds dito sa ating demo farm. Kasi mayroon kaming mga pabago-bago na mga feeds na ginawa namin parang research, no? Ito yung parang perfect na namin na feeds na para papakain namin sa aming babuyan at saka sa ducks at saka sa patuhan, no? Ito yung mixing natin. Halimbawa, mayroon kaming 5 kilos na yung unang piniferment namin na mga grasses na fermented. Nilagyan ulit at dinagdagan namin ng 5 kilos na fresh na leaves ng mga leafy vegetable. Yung ubas ito, nilagay natin sa feeds at saka yung liquid, nilagay natin. Ilagay rin. So, at saka yung liquid nito, gawin nating pang foliar fertilizer para sa ating mga halaman. Yung ito naman, tinatawag natin na kangkong, no? Yung galing ng kangkong na presko, yung 1 kilo na preskong kangkong, nilagyan natin ng 1 kilo na molasses o di kaya brown sugar, kibali 1:1 yung ratio niya. Pagkatapos, i-ferment namin ng 7 days. After 7 days, yung liquid nito ay hinarvest namin, parang ginamit namin para pang foliar fertilizer. At saka yung ubas nito, hinarvest namin, ilagay namin ito sa feeds, no? Tapos, kung makikita ninyo nito, mayroong onion bulb, mayroong ahos, no, mga ginger, at saka nilagyan namin ito ng coconut vinegar, no? Coconut vinegar, at saka nilagyan din namin ito ng parang half liter na water. So parang murang-mura lang, maliit lang yung gastusin natin ating paligid. Mga grasses, mga vegetable, dito na lahat. Yung fermentation, sir, habang may training dito, part ito ng i-actual namin sa mga trainees. Yung output nila, ginagamit namin dito sa ating demo farm. Okay, ito ay tinatawag natin na bedding, no? Yung bedding na ginagawa natin, ilagyan natin ng sirin ng mahogani. Yung mahogani, nilagyan natin ng 10 sako na sirin, tapos 2 sako na topsoil. Tapos nilagyan natin ng 1 kilo na asin. Yun, minimix natin lahat. Pagkatapos nilagay natin sa bedding na ito, kasi yung bedding na ito ay parang kinuha namin yung soil, pull out namin, pagkatapos nilagay namin yung bedding na yung mahogani, na sirin, yung topsoil at saka yung asin. Ma-observe natin na walang baho, no? Walang baho sa aming bedding kasi ang function ng asin, siya yung mag-absorb ng baho, no, sa ating bedding. Pagkatapos, every week inisprehan namin ito ng tinatawag na LABS, no, yung lactic acid bacteria of serum.
yung ginawa namin, pagkatapos yung tinatawag natin na OHN, yung nilagay natin sa feeds kaganina, yung OHN, yung mayroong garlic, mayroong ginger, at saka yung onion bulb, at saka yung coconut vinegar. Yun ang in-spray namin nito bawat linggo para walang baho yung bidding natin. Ito, mahogany na sirin. Yung dito naman, ginawa natin yung rice hull. Yung 10 bags na rice hull, 2 sako na topsoil, at saka 1 kilo na asin. Yung sa kabila, nilagyan natin ng sirin, pero hindi masyado ganito kalaki yung sirin. Yung sirin dito, yung sirin na medyo maliit, no? Yung maliit. Magkapareho lang yung ratio ng paggawa ng bidding namin dito. So, bawat araw, pagka 9 hanggang 10 o'clock, kumuha kami ng mga grass at saka mga vegetable doon, pinapakain namin bawat araw. So yan, napansin namin, yung baboy, hindi siya palaging nag-iiwik, no? Parang dito lang, matahimik lang siya. Pagkatapos, pagbigyan namin ng feeds, yung pagkain, kumakain sila pagkatapos, parang wala silang imik. Yan. First Asian Organic Rice Conference Working Committee meeting. Aron kaming tanan may subay sa imong kabubuton. Panalangin niyo sa Diyos ang among Pangulo na si Mayor June kauban sa iyang mga konsehalis o vice mayor. Panalangin niyo sa ang mga pangulo sa matag usa ka ahensya, ang mga tulunghaan aron nga kaming tanan magakahiusa aron sa pagpangandam alang sa dakong buluhaton sa pagpreparar niining pagatigom sa Asian Organic Rice Conference. Panalangin ni ang tanan nga kami magmapaubsanon pasayloha usab kami sa among mga sala. Welcome sa May mga community organizers kami na nakadeploy sa bawat barangay para tutulong sa magsasaka sa pag-implement ng mga programa sa pagsasaka. Namimigay kami ng mga seedlings dito sa rice field sa Lolan Barangay. Nagtuturo kami sa mga magsasaka paano mag-produce ng sariling seeds. Kasi ngayon, ang magsasaka, bibili na ng seeds. Parang napaka-ironic na yung magsasaka, hindi na tayo mag-ari ng seeds. So, binalik namin nung dati, kasarian ang magsasaka ang may-ari ng seeds. Sa bawat barangay, nagtuturo kami ng paano mag-produce ng sariling seeds. Mga trial farms. Sa sarili kong sakahan, doon din nag-aaral yung mga magsasaka. Sa ato hosting karong December. Ang ginagawa po natin, pumupunta po tayo sa bawat barangay dito sa Dumingag upang ituro po natin sa mga tao kung paano gawin ang e-ricer. At tapos, ito po yung una nating ginawa, ang e-ricer po ay parang, yung forma niya ay parang letter A na nilalagyan po ng ganito para po lagyan ng mga sirang plastic o mga sako na nilalagyan ng lupa para po taniman ng mga gulay at mga herbal plants. Ang dahilan po, ang rason po bakit nakataas itong e-ricer, upang hindi po siya madaling masira o madisturbo po lalong-lalo na sa mga hayop, lalong-lalo na sa mga manok, kambing at baboy. Kaya ito po ay isang epektibong paraan sa pag-garden na upang hindi po madaling masira ng mga hayop po. Ngayon, ang gagawin natin ay tataniman natin ng gulay, yung plastic. Ito po yung alugbati. Ito ay isang napakasarap na gulay na puno po ng vitamina. Pagkatapos, ilalagay natin dito sa e-ricer.
Bawat ano po lalagyan ay lalagyan po natin ng 30, 30 ganito po ang malalagay. So ibig sabihin sa isang eraser, maraming klase ng gulay ay pwede nating itanim. Ibang klase dito, pwedeng kangkong, pwedeng alugbati, iba naman yung dito o mga herbal plants. So sa isang eraser po, maraming klase ng gulay po yung matanim natin. So ibig sabihin po, may pagkain talaga yung bawat pamilya. Makakakain talaga sila ng mga nutritious na mga pagkain. Yung type na ganinin niya, sir, yung contour vegetable. Ito po ang herbal garden ng School of Agriculture ng G.H. Cerrillo State College dito sa Dumingag, Sambuanga del Sur. Kami po ang nagpropagate ng iba't ibang klase o variety ng mga herbal herbs. Ito ay pinaprocess ng mga faculty members at saka yung mga students para sa aming production and instruction at research. At ito rin ang resulta ng aming mga ginagawa ng mga research ay bigay din namin sa mga farmers within the community or within the province. Ito ang mga resulta natin ay we used to sell it in organic trading post at marami namang mga na-process na mga herbs na ginagawa nating medicine at saka organic beverages. Ang local government ng Dumingag na pinanguluhan ni Mayor John Pacalyoga ay may malaking programa sa education. Ang K-12 curriculum ngayon sa buong Pilipinas ay in-enhance namin. May integration na ginawa doon sa curriculum. Isa sa may mga bagay na in-integrate namin gaya ng sustainable organic agriculture na ipinaloob namin doon sa curriculum ng Department of Education. Ang itong sustainable organic agriculture ay sapat o tamang-tama doon sa aming lugar na isang agricultural community. Dapat ang mga kabataan namin sa murang edad pa lamang ay matuto na silang mamuhay bilang mga matuto sila kung ano yung ikinabubuhay sa kanilang pamilya gaya ng pagtanim ng mga gulay, pagsasakahan. Dapat malaman nila kung paano ito isinasagawa sa murang edad pa lamang upang sa ganun na sila'y lumaki, alam na nila kung paano mamuhay dito sa amin. At hindi lamang ang sustainable organic agriculture ang ipinapaloob namin sa curriculum, kundi yung alternative medicine. Dito sa amin wala kaming hospital. Tapos yung mga ito ay second class municipality. Tapos karamihan sa mga tao ay mga mahihirap. Kaya kailangan na matuto sila kung paano, kung magkasakit sila, alam nila kung ano ang dapat gawin upang maibsan naman ang kanilang problema sa pangangatawan. At ito ay pinaloob namin sa curriculum. Pa doon yung pag-integrate sa IKSP, yung Indigenous Knowledge Systems and Practices ng Subanen ng mga IPs dito sa aming lugar. Kailangan ay sa elementary at from kinder to tertiary, ipinapaloob din namin ito upang ma-preserba naman at ma-enhance yung kultura ng aming mga Subanen dito sa aming lugar. At ipinapaloob din yung Dumingag culture. Dapat malaman ng aming mga at maisabuhay ng mga kabataan
na sa kanilang edad, sa murang edad, alam na alam nila kung ano ang kultura ng isang Duminyag doon. Dito sa amin lahat ng barangays ay meron ng mga paaralan, no? Tinulungan ng local government kung paano maibsan, paano matulungan yung ating mga tao na lalong-lalo na yung mga kabataan na lahat sila ay makapag-aral upang sa ganon ay ma-achieve natin yung target ng ating government na edukasyon para sa lahat. Walang mahirap, walang mayaman. Ang importante magkaroon ng edukasyon ang bawat isa. Narito po kami upang ipahayag sa inyo at i-demonstrate po kung paano tayo gumawa ng fermented plant juice. Una po sa lahat ay papakilala po muna namin ang aming mga sarili. Ako po si Christian B. Badilles. Ako, Sir Nel Gambi. Ako si Jess. Magandang tanghali po. Ang una po natin gagawin sa paggawa ng fermented plant juice ay i-secure po natin muna yung mga materials. We need to secure talbos po ng kangkong ang ating kukunin. Dahil narito po ang auxin na element which is light sensitive. Kaya ito po ang ating kukunin because it is beneficial po sa ating fermented fruit juice as well as sa plants. And then also this crude sugar which is the main materials also po in this fermented plant juice. And then the chopping boards, the knife, ladle, the rubber bands, pitcher, marker, the scissor, the Manila paper and bamboo tube. And also we need to have this weighing scale. So, sisimulan na po natin ang paggawa ng fermented plant juice. So, ang una po natin gagawin ay we need to chop this kangkong o talbos ng kangkong into small pieces. So, This is 1.5 kilo. so na-chop na po ang talbos ng kangkong. Alright. Abot na ba ng 1/2? So, umabot na po ng kalahating kilo po ang ating talbos ng kamote. So, we need to measure na naman po sa crude sugar. Nakakuha naman po tayo ng kalahating kilo ng crude sugar. After this, we need to mix the crude sugar and the talbos ng kangkong. So, we need to mix it thoroughly. Dito po sa ating fermented plant juice, dito po sa College of Agriculture, the PWAC, hindi po tayo gumagamit ng clay pot. Since we are organic here, so instead of using clay pot, gumagamit po tayo ng bamboo tube, I mean. So, at dapat po malinis po itong bamboo tube na to para para walang mga microorganisms. At we need to press it po tightly. So, kaya po hindi po natin sinulatan dito from this top here dahil baka po yung ink na ginamit natin, baka makaproduce po yun ng mga bad bacterias, yung ink,
tapos makakontradict po sa reproduction at growth ng ating mga beneficial bacteria, which is the main purpose of this fermented plant juice. So the main purpose of this fermented plant juice is to reproduce beneficial bacteria to be used or to be utilized in our production. So kaya bawal po talaga na magsulat dito sa itaas ng Manila paper para hindi po makontaminate ang ating produkto. At pagkatapos mo natin gumawa ng fermented plant juice, or we are advised to dig at least 3/4 of our tube. So maghukay po tayo at least 3/4, tapos in the shady area po. After 4 days, we have to harvest it. So makikita po natin after 4 days na liquefy na po yung lahat nasa loob na material. Then after seeing them na liquefy na, we have to strain it. Put it in a strainer. So gaya po ng sinabi ni kapatid Nel kanina, pwede rin po ito sa atin, mga tao. So at least kung malinis lang talaga ang pagkakagawa, pwede po natin itong inumin. So as multivitamins. So it is beneficial in our growing. So magpapatubo po ito sa atin. Ito po yung isang proyekto ni Mayor John, yung Dumingag Technological Training School. Ang purpose po nito, naisipan niya magtayo ng katulad nitong paaralan na technical school kasi para maiwasan yung kasi masyadong maraming upschool youth na hindi kayang mag-aral sa para lang matataas. So naisipan ni Mayor John na magtayo ng isang paaralan na mas mura at saka yung mga kurso na magagamit ng mga kabataan kung sakaling mag-isip na magtrabaho. Makita nyo na sa lalim ng grandstand, inutilize namin yung ibaba ng bleacher. Ibaba man sa grandstand pero hindi ito hindrance para magkaroon ng technical skills yung mga kabataan namin dito sa Dumingag. Hindi ito hadlang para makapagturo ng mabuti. Kahit nasa lalim kayo ng grandstand, yung mga graduates namin, standard yung quality ng mga tinuturo namin. Itong GMAW o gas metal arc welding at saka yung gas tungsten arc welding, ito yung mga matataas na klase ng welding. Isipan namin itayo kasi sa labas at sa ngayong mga industry ngayon, ito na yung hinahanap ng mga trabahante, yung mga gas, GMAW at GTAW graduates. Sa tapat, ito yung PC hardware or personal computer hardware servicing. Ito yung gumagawa at kumpuni ng mga computers. Sa software at saka yung hardware. Ibang kuha ko ng tanan, sila may kuha. Doon sa unahan, meron naman EIM, Electrical Installation Maintenance. Yung gumagawa ng mga electrical sa bahay, sa buildings, yun po. Yung sa sunod, yung automotive servicing NC1 at saka NC2. Yung magawa ng mga makina ng sasakyan, magawa ng makina ng mga farm tools. Yan po ang tinuturo namin dyan. Doon, meron din tayong consumer electronic servicing in situ, gumagawa ng mga appliances ng electronics. Saka nag-iimbento rin ng mga bagay-bagay na linya sa electronics. Nandun din yung ISMAW in situ, yung natawag natin shielded metal arc welding, medyo mababang level ng welding. Siya yung pundasyon para magkaroon ka ng, makapag-aral ka ng GTAW at saka GMAW kasi higher to. Sa huli,
meron kaming personal computer operation. Yun yung nagtuturo ng basic computer. Yung sa Excel, word processing, at saka yung iba pang mga ginagawa sa computers. Yung tuition namin dito, wala pa sa kalahati yung siningil namin estudyante. Katulad lang ng GTAW, kung mag-aaral ka sa Cebu, Pagadian, nasa 15,000 to 30,000 yan. Kung dito ka mag-aaral ng ganitong welding, na higher welding, makuha mo lang ito ng 7,000. So, pero meron na kami mga scholarship program na binigay na galing sa national. Yung tatawag yung TWSP, STEP, galing sa national. So, maka-avail nun yung mga kabataan naming nakatira sa Dumingag, lalo-lalo na yung sa mga kabundukan namin, talagang kinuha namin sila doon para mag-aral ng libre. Ito po yung computer natin na pwede niya tayong gamitin sa research. At saka ito po yung microscope na magagamit po natin sa laboratory. Dito po sa Dumingag, binigyan po kami ng pagkataon ng mayor namin na pag-usayan po yung kakayahan namin sa pagtuturo. Sa katunayan, yung nakaraang buwan lang po, kami ay sinasanay sa pamagitan ng isang teacher enhancement training sa English at saka mathematics. Doon po ay tinuruan po kami ng mga bagong pamamaraan kung paano namin ituturo yung konsepto ng isang subject sa paggamit ng iba namang paraan sa pagtuturo. Sa pamamarang iyon, doon po namin ni-integrate yung localization or yung mga lokal na halimbawa para mas maintindihan pa ng mga bata kung ano yung talagang gusto namin ituro sa kanila. Isa pa doon yung pag-integrate sa IKSP, yung Indigenous Knowledge Systems and Practices ng Subanen ng mga IPs dito sa aming lugar. From kinder to tertiary, ipinapaloob din namin ito upang ma-preserba naman at ma-enhance yung kultura ng aming mga Subanen dito sa aming lugar. At ipinapaloob din yung Dumingag culture. Dapat malaman ng aming mga at maisabuhay ng mga kabataan na sa kanilang edad, sa murang edad, alam nila kung ano ang kultura ng isang Dumingag doon.
Nasa gobyerno na ako, yung karanasan ko sa revolusyonaryong kilusan, pinagpatuloy ko ngayon. Although ngayon, di na ako mahawak ng baril. Legal na pamamaraan at ako'y katulong sa gobyerno sa pagpaunlad ng mga magsasaka. As a father, well, ganun din, strict. Decided din siya sa kung ano yung mga plans niya for us, ganun. And always there naman, always there. So, matatranslate mo yung priorities niya sa family niya na ganun din. Yung sa ginagawa niya ngayon, na very selfless, and the way niya tinitreat yung pagiging politician, pagiging mayor ay parang hindi siya as a work, kundi as a person na responsibility mo na tumulong sa mga tao. So, yun yung magandang legacy na nakikita mo naman sa mga programs niya na para talaga sa mga tao. A leader with a vision. So my vision say he knows what he's doing, so he is in command of everything. Marunong siyang i-capacitate yung mga tao tapos i-designate yung mga para makakuha yung goal. Kaya nakita niyo naman yung improvement sa Dumingag ngayon. As a father, he's stricto, tapos mataas yung pangarap niya para sa amin. Minsan mahirap pero ganoon talaga. Naiintindihan naman namin kung bakit ganoon siya. As asawa, kuan man pud siya sa amoa, sa pamilya. Tay, salamat po. Mahalan mo ako at alagaan mo ako. Nakilala ko si Mayor ng pareha kaming tumakbo noong 2007 kasama kami sa isang partido. Noon, 2007, pinag-aralan namin yung sitwasyon ng aming mga kababayan sa bayan ng Dumingag. Base sa aming pagsusuri, 97% sa mga farmers, sa mga kababayan namin ay namumuhay below poverty. Ibig sabihin, 97% sa aming mga kababayan ay halos mahihirap. Ang pwede naming magawa para maiyahon ang aming mga kababayan sa sobrang kahirapan. Bumubuo kami ng programa, isang programa na makatulong sa mga magsasaka. Unang-una, tinuturuan namin ang aming mga kababayan sa pagtatanim ng mga prutas, mga gulay o ano-ano mang pwedeng itanim sa bawat tahanan upang may pagkain tayo bawat araw. Ang bayan ng Dumingag is an agricultural municipality. Yung sa 2007, isa lang yung tanging hangad namin sa aming mga kababayan. Simple lang yung hangarin namin na bawat pamilya makakain ng 3 beses isang araw. Magkaroon ng disenteng pamamahay.
magkaroon ng disenteng damit, makapag-aral. Sa governance ni Mayor John Pacaluga, pinilit naming maibigay, maibalik yung dignity ng mga magsasaka. Paano? Iahon sila mula sa pagkakatali sa mga sistema, economic systems at social systems na lalong mas nagpapahirap sa kanila. Halimbawa, sa organic farming systems, tinuruan namin silang mag-imbak ng sariling seeds. Meron tayong seed banking. Gumawa ng sariling organic farming inputs. So sa dalawang bagay pa lang na yon, hindi ka na nangungutang sa capitalist. Pinatibay mo yung pagbigay ng halaga sa pagtiwala sa sarili na talagang makakabangon kung pipilitin. So yun yung binigyan ng diin sa mga advocacy at sa mga education para sa mga farmers. Noong una, nakikilala kami ni Mayor pag baba galing sa bundok. Tapos, isa akong high school student sa San Jose Academy na working student sa Catholic Church. And then, noong taon na yon, pagbaba niya, isa kami sa kasamang may trabaho siya doon sa bundok, kami yung magbuhat ng seedlings ng mahogany para makatulong sa pag-plant ng kahoy sa bukid. Tapos pag may klase, babalik kami sa kumbento para mag-aral. Sa panahon ng kabataan ko, nagiging active ako on environmental advocacy. Ginawa niya akong isa sa mga organizer sa hanay ng mga kabataan on environmental issues. Ano ba yung contribution ng Dumingag sa usaping climate change, sa usaping global warming? Ang nakita naming contribution dahil sa 90% ng livelihood o source ng pamumuhay namin ay farming. So yun ang nakita namin, yung backward system of farming. Yun yung contribution ng Dumingag sa global warming. So sa aking pagtingin, kung si Mayor John ay hindi na tatakbo sa mas mataas na posisyon, opportunity yan para sa mga farmers kasi magsasaka si Mayor at mamumuno siya directly sa mga farmers na kahit wala siya sa bureaucracy ng government. At kasama din ako sa ganyang advocacy to meet the objective, to meet the political direction of the locality. Kita ko yung sincero at talagang strong yung determination niya to liberate our people from poverty, sickness, and hunger. Halos lahat ng oras, pati pribadong oras niya ay ginagamit na niya sa pagtatrabaho. Dito tayo ngayon sa Dumingag office of Weather Station, Weather Information Center. Weather equipments, na-access natin ito galing sa partnership natin sa R1, Rice Watch Action Network at saka sa Pag-asa. At ang mga natural calamities, dahil palaging dadaanan ang ating bansa ng natural calamities, kailangan ng maging handa tayo. At through these equipments, mamonitor natin ang lagay ng panahon. Makukuha niya ang lagay ng panahon o 100 km radius dito. Halimbawa kung ang magsasaka ay magpaani o kaya magtatanim ng palay, pumunta muna siya sa weather station para malaman yung takbo ng panahon. Pwede na siyang magpa-harvest. Dahil localized, bawat barangay may information center through sa forecaster. So, tinitraining namin bawat barangay, mga local forecaster,
At tinitraining namin paano maintindihan itong computer system at ang forecasting nito directly sa barangay. Ibig sabihin, maglagay sila ng forecasting information sa barangay hall. So mga magsasaka sa kanya-kanyang barangay, pumunta lang sa barangay hall kung tingnan ano ang kalagayan ng panahon. So ibig sabihin, kung ang magsasaka ay merong mga plano, before siya gagawa, alam na niya ang takbo ng panahon. Nakasanayan na sa bundok isang pag-iisip na dapat i-correct sa andyan sa mga kabundukan at saka mamamayan, no? Na itong gulay ay hindi ulam. Halimbawa nito, kung yung magsasaka ay mag-anyaya sa iyo na kumain, sasabihin ng wala tayong ulam pero gulay lang, no? May kakain tayo, kain tayo. Kaya lang wala tayong ulam, gulay lang. Ito'y sinasabi namin na ang gulay ay pinaka masustansyang pagkain. Ito'y pinaka malinis at pinaka malusog na pagkain. Dapat ito'y hindi gulay lang. Ang gulay ay ulam at pinaka masarap at malusog na ulam. Sa lahat ng ulam sa mundo ang kinakain natin. 70% sa ating kinakain, ang sakit galing sa ating kinakain. And so, kailangan natin kumain ng gulay para maging malusog tayo. Yun ang winawasto namin during our barangay assemblies, when we go to the barangay on our advocacy and education to our farmers. Winawasto natin itong pananaw. Pangalawa, itong pagtingin sa root crops, na parang kung kakain ka ng root crops, pares ng gulay, parang kawawang-kawawa na tayo dahil nasa isip natin yung makikita sa telebisyon na ito at ito ang kinakain ng mga mayayaman. Winawasto namin ito na kung kakain ka ng mga root crops, kahit anong root crops, pares ang gulay, ito'y pinakamalusog na pagkain at magbigay sa iyo ng mas mataas na buhay. Ito'y malinis, ito'y sustansyado. Kailangan wastuhin natin ito dahil nasa isip nila kung kakain ng gustong karne at bigas. So, yung makukuha mo sa bigas, pareho lang sa makukuha mo sa mga root crops. Mas matindi pa yung sa root crops dahil may mga elements yan na magpahaba pa ng buhay. So, pareho lang. Pero lang, sanay tayo sa bigas. Pero kung sanay pa tayo sa root crops, halimbawa, palagi kong ni-example na sa Europe, yung mga Europeans hindi makakain ng bigas. Patatas ang sa kanila. Hindi sila kakain ng bigas. So kung sanay ka sa root crops, hindi ka rin kakain ng bigas. At doon sila na tauhan. Oo nga pala. Dami nating kasaba, ang dami nating kamote. Ang kamote mas mas lami pa kainin kaysa sa patatas. Pero hindi natin kinoconsider ito na pagkain. Ang kasaba, hindi kinoconsider na pagkain. Parang pangtawid lang. So, itong klase sa pananaw ang winawasto natin sa mga magsasaka sa aming bayan. At sa ngayon, kung pupunta ako sa mga barangays at magawa ng assessment at monitoring tungkol sa food sufficiency, pagkain sa bawat mesa, sa bawat pamilya, ito yung question ko, sino ang hanggang ngayon nagfa-farm worker pa para lang
pagkakain ng mga root crops. Batay nitong sa pagtingin na ang root crops ay pagkain at ang gulay ay ulam at pinakamasarap na ulam. So, sa assessment namin, surprisingly, sorpresa ka dahil, sabi nila, wala nang problema sa pagkain. Bawat bahay may, may vegetable garden, may gulay, bawat bahay. At bawat bubong may kanya-kanya ng mga root crops. So, maliban sa yung sinasabi kong hindi lahat, meron ding barangay pa rin na shortage sa pagkain. Pero hindi na tulad ng una na halos isang buong barangay short sa pagkain. Ngayon dakong bintahe. So ito'y tinitingnan namin na kasi kasama ito sa kahirapan. So kung may assurance sa pagkain, may food sufficiency ang bawat bahay, hindi magtagal itong problema sa kahirapan ay ma-overcome na sa Dumingag. Ito yung parang imahe ng mundo. Ito yung pinipili ng kuwa na maring symbol sa kanyang pama. As recognition of what you have done. Liliit. Ito, medyo malaki dahil first grade. Mag-gold. Kapalikat. Doon sa munisipyo. Kapalikat award. Yan yun, yung kasama sa tinatag namin sa One World. Pati itong Kasuman. Kaibigan namin na Vietnamese. Pero he's German.